video na ito ay pag-uusapan natin kung may market ba sa Pilipinas ang rabbit. Okay? What's up guys? Welcome to another video. Okay? So, nakita niyo siguro doon sa ating YouTube thumbnail yung title na Rabbit Business in the Philippines, may market nga ba? Okay. So before that, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification bell button para ma-update ka sa mga bago pa nating videos na i-upload. Okay? So, let's start. May market nga ba ang rabbit sa Pilipinas? So, napakahalaga na bago ka pumasok sa isang negosyo is alamin mo muna kung ano yung market mo. Right? So, ano-ano nga ba ang mga market? Meron ang rabbit dito sa ating bansa sa Pilipinas. Number one is yung tinatawag nating pet type market, no? So mga medyo malaki din ang market natin pagdating sa pet type. Yung mga nag-aalaga, right? Na ginagawan lang pet, yung rabbit. Okay? So malaking tulong din ito sa ating pamilya, lalo yung mga nag-aalaga ng rabbit, tulad ko. So, tuwang-tuwa ang aking mga anak pag naglalaro kami. No? So, it's one way na nagkakaroon kami ng bonding time. No? Mas masaya. And at the same time, natuturuan sila kung paano maging animal lover. Right? So, number two, yung tinatawag natin meat type. So, meat type is medyo maselang pa sa atin sa ngayon. Dahil nga sa kultura nating mga Pilipino, so sa pagdating sa usaping meat type is gawa tayo ng isang video, no, regarding sa topic na yan. Dahil medyo maselan yan. Okay, so, i-introduce pa lang ng karamihan na nagra-rabbit yung meat type dito sa atin. Alright? So, number 3 is schools. Yun. So, yung rabbit, pwede din siyang ibenta sa mga schools para gawan nila ng mga case study, thesis, yan. So, yung mga souvenirs. Alright? So, souvenir shops. Yung mga tindahan, yung mga souvenirs. Tulad halimbawa ng yung paa ng rabbit is sa Chinese, no? Ano siya? Lucky charm, right? Ganon din yung buntot. So yun yung ginagawa nilang keychain at binibenta nila. Pwede din gamitin yung mga balat nila, no? Yung sa paggawa ng bags, ng wallets, yan. At marami pang mga anik-anik. Marami pang mga bagay na pwede paggamitan yung balat and body parts ng rabbit natin. Right? Yung restaurant. So mostly, no, ang rabbit ay na-introduce na sa bansa China. Okay. Ang number 1 producer ng rabbit meat and number 1 din na consumer ng rabbit meat ay ang China. Okay. So, that is according sa
ATI, so Agriculture Training Institute, no? Na yan yung isa sa mga tinakil, no? Pinag-usapan sa webinar kahapon, June 22, 2021. So yun. So before we end this video, I would like to take this opportunity na magpasalamat, no? Doon sa ATI or Agricultural Training Institute, no? So sila yung regional training center na arm ng Department of Agriculture para mag-training, mag-disseminate ng information, no? Patungo sa agrikultura, pagpapalago ng agrikultura natin. So especially kay Sir George na pinayagan tayong gamitin, no, yung part ng kanyang webinar, yung topic. So maraming salamat Sir George, and doon sa ating dalawang host. Maraming salamat po. Sabon na question po si RC Junior Soriano. Sir, ako po ay isang YouTube vlogger na The Red Gate Rabbitry. About rabbit po ang content ng kanyang vlog. So, ask ko lang po is papayagan niyo po na gawan ko po ng content yung mga diniscuss niyo sa webinar. Thank you po. Pwede lang po. Ma-promote yung industry? Yes. Mag-promote na yun. Alright, thank you, Sir George. And then, salamat din po doon sa mga nag-subscribe na sa ating YouTube channel. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na din. Right? And also, doon sa mga nag-approve ng ating shared post sa Facebook page, and then sa Facebook groups. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil napakarami po ninyo. So, maraming salamat. Then, sa lahat na gustong matuto ng pag-aalaga ng rabbit, well, madali lang po kung alam mo kung ano ang gagawin. So, dapat patuloy tayo na magsaliksik, mag-aral, yung tinatawag nating SDL or the Self-Directed Learning. So yun, i-apply natin yun. Right? So manonood ka ng mga videos tulad dito sa channel natin na to, then marami kang matututunan. And lastly, pwede na natin ito ibenta sa mga medical industries. Okay? Sa medical industries naman, diyan naman yung talagang sinasaliksik nila ng malalim, no? Para inaalam nila yung mga bawa gamot na pwedeng ibigay sa may ganitong sakit. So sila yon. Sila yung gumagawa ng research. It takes months, years para maka-develop at magamit natin sa ating pagpaparami ng ating mga rabbit. Okay? Tanong natin ay, may market nga ba ang rabbit sa Pilipinas? Well, the answer is yes, meron po. Okay? So yun yan. Number 1, yung pet type market. Number 2, yung meat type. Number 3, sa schools. Number 4, yung mga souvenir shop. Number 5 is yung sa medical industry. So, yon ang mga market na pwede nating i-utilize, gamitin para magbenta ng ating mga rabbit. Okay? Alright? So, maraming salamat muli and enjoy!